Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magbibigay ng bagong pananaw sa pag-ibig at pagbangon. Sabi nila, ang pinakamasakit na paglisan ay hindi yung biglaan, kundi yung dahan-dahang paglamig ng damdamin ng taong akala mo'y habang buhay mong makakasama. Paano kung ang paraisong pinaghirapan mong buuin sa loob ng maraming taon ay sa isang iglap lang, guguho sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag. Ang samyo ng nilutong rosemary chicken ay banayad na humahalimuyak sa malawak na dining hall ng mansyon. Lahat ay perpekto. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng dilaw na ilaw mula sa aranyang kristal. Ang mga kandila sa gitna ng mesa ay marahang sumasayaw, at sa plorerang porselana, maingat na inayos ni Sinag Soliman ang mga puting rosas, ang paborito nilang dalawa ng kanyang asawa. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Hinaplos ni Sinag ang kanyang seda na bestida, isang simpleng pulang damit na siyang unang regalo sa kanya ni Buhawi Valderrama noong sila'y nagdiriwang ng kanilang unang taon. 10 taon na ang nakalipas, ngunit sa tuwing isinusuot niya ito, bumabalik ang kilig na naramdaman niya nung una niya itong natanggap. Para sa gabing ito, gusto niyang ipaalala sa kanilang dalawa ang simula ng lahat. Ang init, ang pag-asa, ang pag-ibig na inakala niyang walang hanggan. Napangiti siya habang tinitingnan ang kabuuan ng kanyang inihanda. Ito ang buhay niya, ang maging ilaw ng tahanan ni Buhawi, ang maging perpektong asawa para sa isang tanyag na negosyante. Isinuko niya ang kanyang pangarap na maging isang artist para bigyang daan ang mga pangarap ng lalaking pinakamamahal niya. At para sa kanya, sapat na yon. Ang makita siyang masaya ay sapat na. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Buhawi sa labas. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na! Tumayo siya ng tuwid, pinagpaga ng kanyang damit at naghanda ng isang matamis na ngiti para salubungin ito. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Buhawi. Bit-bit ang kanyang leather briefcase. Ngunit ang mukha nito ay hindi ang mukhang inaasahan ni Sinag. Walang ngiti, walang pananabik. Tila pagod ito, ngunit may kakaibang lamig sa mga mata nito. Isang lamig na tila tumagos hanggang sa kaluluwa ni Sinag. Hawi, bati ni Sinag. Sinubukan niyang panatilihing masigla ang kanyang boses. Maligayang anibersaryo, naghanda ako ng hapunan. Diretso lang ang tingin ni Buhawi, hindi man lang nito sinulyapan ng mesang pinaghirapan niyang ayusin. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Inilapag nito ang briefcase sa isang upuan. May kinuha ito mula sa loob. Isang makapal na brown envelope. Hindi ito isang regalo. Ano yan? Tanong ni Sinag. Nararamdaman na ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Inilapag ni Buhawi ang envelope sa mesa. Itinulak ito palapit sa kanya. Ang tunog ng papel na gumagalaw sa makinis na kahoy ay nakabibingi. Kailangan na nating tapusin to, Sinag. Hindi maintindihan ni Sinag ang sinasabi nito. Tapusin? Ang alin, Hahawi? Pagod ka lang siguro. Halika, kumain muna ta. I'm divorcing you. Putol ni Buhawi sa kanya. Ang boses nito ay matigas at walang anumang emosyon. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sinag. Ang samyo ng gagang aham. Ang nagapagawin ay biglang nawala. Ang ilaw ng mga kandila ay tila lumamlam. Ano? Isang biro ba to, Hawi? Hindi magandang biro sa anibersaryo natin. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit malamig ito. Walang buhay. Binawi ni Buhawi ang kanyang kamay. Binuksan nito ang envelope at inilatag ang mga papel sa mesa. Divorce papers. Ang pangalan niya
At ang pangalan ni Buhawi ay nakasulat doon ng malinaw. Hindi na kita mahal, Sinag. Matagal na. Gumuho ang lahat. Ang 10 taon ng pagsasama, ang mga pangarap, ang mga sakripisyo. Sa isang iglap, nawalan ito ng halaga. Naramdaman ni Sinag na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang pulang bestida ay kumalat sa kanyang paligid na parang mantsa ng dugo. Hindi, Hawi. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Gumapang siya palapit dito, niyakap ang mga binti nito. Huwag mong gawin to. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Lahat gagawin ko. Tumingin si Buhawi sa kanya mula sa itaas. Ang mga mata nito ay puno ng inis at awa. Marahas nitong inalis ang kanyang mga kamay. Tumayo ka, Sinag. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tapos na tayo. Bakit? Humagulgol siya. May iba ba? Isang sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyon, nakita ni Sinag ang sagot sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita para sa kanya. Si Mahalina, sabi ni Buhawi, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nagkaroon ng buhay ang boses nito. Si Mahalina Roches, pakakasalan ko siya. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, gumuho hindi lang ang pag-asa ni Sinag, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Tila sinaksak siya ng paulit-ulit sa puso. Tumalikod si Buhawi. Kinuha ang kanyang briefcase at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan siyang nakaluhod at wasak sa gitna ng kanilang pangarap na gumuho. Bago ito tuluyang makalabas ng pinto, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Umalis ka na sa pamamahay na ito bukas, hindi ka na parte ng buhay ko. At pagkatapos, isinara nito ang pinto at ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan at isang pusong dinurog sa pinakamalupit na paraan. Walang natulog si Sinag sa gabing iyon. Ang bawat sulok ng malaking silid tulugan na dati kanlungan ng kanilang pagmamahalan ay naging isang malamig na selda. Ang bawat pag-ikot ng oras sa grandiosong orasan sa pasilyo ay parang isang paghampas, isang paalala na papalapit na ang umaga. Ang umaga kung kailan kailangan na niyang lisanin ang buhay na kanyang binuo. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang pangiinsulto. Paano ito naglalakas loob na sumikat ng napakaliwanag sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay? Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Doon, mahimbing na natutulog si Bituin, ang kanyang 6 na taong gulang na anghel. Ang payapang mukha nito na walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang mundo. Ang siyang nagbigay kay Sinag ng kapiraso ng lakas. Hinaplos niya ang buhok nito at isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Paano ko ipapaliwanag sa iyo ito, anak? Paano ko sasabihin na ang tatay na tinitingala mo ay ang mismong dumurog sa ating pamilya? Anong kinabukasan ang maibibigay niya rito ngayon? Sa bigat ng kanyang puso, sinimulan ni Sinag ang pinakamahirap na gawain, ang mag-impake ng 10 taon ng kanyang buhay sa iilang maleta. Binuksan niya ang malaking walk-in closet at bumungad sa kanya ang 2 magkaibang mundo. Sa isang panig, ang mga hilera ng mamahaling damit at sapatos, mga regalong binili ni Buhawi, mga simbolo ng buhay na akala niya ay sa kanya. Sa kabilang panig, ang kanyang maliit na espasyo kung saan nakatago ang kanyang mga simpleng damit at mga personal na gamit. Habang isa-isa niyang tinutupi ang mga damit, ang bawat piraso ay may dalang alaala. Ang bestidang suot niya noong unang beses siyang ipinakilala ni Buhawi sa mga magulang nito. Ang scarf na ibinalot nito sa kanyang leeg noong malamig na gabi sa Baguio. Ang bawat alaala ay isang sundot ng kirot. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok ng aparador, nakita niya ang isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Ito ang kanyang memory box,
Ang lalagyan ng mga mumunting bagay na may malalaking kahulugan. Binuksan niya ito at isang pamilyar na amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Nandoon ang mga unang liham pag-ibig ni Buhawi, mga tiket sa sine ng kanilang unang date, at ang tuyot na bulaklak ng rosas na ibinigay nito sa kanya noong sila'y nagkasagutan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Lahat ng ito, kasinungalingan na lang ba? Habang iniaangat niya ang mga sulat, may nahulog na isang folder na nakatago sa ilalim. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya matanda ang inilagay niya ito rito. Gawa ito sa mamahaling papel at may logo ng kumpanya ni Buhawi. Sa pagtataka, binuksan niya ito. Ang laman nito ay mga kopya ng mga legal na dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, mga papeles ng ari-arian. Sa una ay hindi niya maintindihan bakit narito ang mga ito. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay na pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Nakapangalan na kay Buhawi Valderrama. Ang mga shares sa kumpanya ng kanyang pamilya na dapat ay sa kanya. Inilipat na rin sa pangalan ni Buhawi. Isa-isa niyang tiningnan ang mga dokumento at iisa lang ang sinasabi ng lahat. Ang lahat ng ari-ariang dapat ay sa kanya. Ang kanyang seguridad, ang mana mula sa kanyang mga yumaong magulang, ay legal ng pag-aari ng lalaking nagtataboy sa kanya. At sa ibaba ng bawat pahina, sa tabi ng perpektong pirma ni Buhawi, ay ang kanyang sariling pirma. Magulo, pero kanya. Paano? Bulong niya sa sarili, ang kanyang pag-iisip ay naguguluhan. Hindi niya matandaang pumirma siya sa mga ganitong klaseng kasulatan. At bigla, parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang isang alaala. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, abala siya sa pag-aasikaso ng ika-5 kaarawan ni Bituin. Pumasok si Buhawi sa kusina. May dalang isang salansan ng papel. Ngumiti ito ng napakatamis. Mahal, pasensya na sa abala. Kailangan ko lang ng pirma mo para sa ilang business papers, para sa expansion ng negosyo natin. Hinalikan siya nito sa noo. Para sa kinabukasan natin to. Dahil sa pagmamahal at buong pusong pagtitiwala, hindi na niya binasa. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang lahat ng papel na itinuturo nito habang ang kanyang isip ay nasa listahan ng mga bisita at sa cake na o-orderin niya. May mga iba pang pagkakataon na tulad noon, habang nanonood siya ng TV, habang nagbabasa ng libro. Mga kaswal na sandali na ginamit pala nitong sandata laban sa kanya. Ang mga papel sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Isang nag-aapoy na galit. Hindi lang siya iniwan. Hindi lang siya ipinagpalit. Nilinlang siya. Ninakawan siya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang kinabukasan, at ng kinabukasan ng kanilang anak, ay planado pala ang lahat. Planadong ubusin siya hanggang sa wala nang matira. Ang mga luhang kanina'y walang tigil sa pag-agos ay biglang natuyo. Ang pananabik at sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matigas at malamig na bato. Itinikom niya ang kanyang mga kamao. Ang kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang kahapong umiiyak at nagmamakaawa. Ang mga mata nito ay may apoy. Hinawakan niyang mahigpit ang mga papel. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay ng kanyang katangahan at ng karumaldumal na kasalanan ni Buhawi. Dahan-dahan, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Hindi siya aalis na parang isang basang sisiw. Hindi siya papayag na tapak-tapakan na lang. Ibinulong niya sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay may bigat at pangako. Hindi ako papayag, Buhawi. Ang pagsara ng malaking bakal na gate ng mansyon ay isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Sinag.
Ito ang tunog ng pagtatapos. Ang tunog ng pagtatakwil sa kanya mula sa nag-iisang mundong kilala niya sa loob ng 10 taon. Hawak ang 2 mabibigat na maleta sa isang kamay at ang maliit na kamay ni Bituin sa kabila. Tumayo siya sa gilid ng kalsada ng lungsod ng gintong hardin. Ang mga nagdaraang mamahaling sasakyan ay tila hindi sila nakikita. Para sa mayayamang residente ng subdibisyon, isa lamang siyang ordinaryong babae kasama ang kanyang anak. Marahil ay isang katulong na umalis sa kanyang amo. Walang sino man ang nakakaalam na kahapon lang, siya ang reyna ng pinakamalaking bahay sa kalye na iyon. Ang kahihiyan ay sinusubukang gumapang sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ito. Itinaas niya ang kanyang noo. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon na ang simula ng paglaban. May iisang tao siyang matatakbuhan. Isang tao na paulit-ulit siyang binalaan noon tungkol sa pagiging bulag niya sa pag-ibig. Kumuha siya ng taxi at sinabi ang address ng isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng syudad, malayo sa karangyaan ng gintong hardin. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Clara, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Clara, isang single mom at isang matagumpay na graphic artist, ay nanatili sa kanyang tabi kahit pa unti-unti na siyang nilayo ni Buhawi sa lahat ng dati niyang kaibigan. Walang salitang namutawi, isang tingin lang sa namumugto niyang mga mata at sa 2 maleta sa kanyang likuran. Alam na ni Clara ang lahat. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. At sa yakap na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, naramdaman ni Sinag na ligtas siya. "Pumasok kayo," sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Bituin, Tita Clara has chocolates for you inside." Habang abala si Bituin sa panonood ng cartoons, umupo silang 2 sa maliit na sofa. "Sinabi ko na sa'yo noon, di ba?" Mahinang sabi ni Clara, hindi bilang panunumbat, kundi bilang isang masakit na katotohanan. "Pero hayaan mo na yon. Ang mahalaga, narito ka na. Anong nangyari?" Nanginginig ang boses, ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang malamig na pagtatapat ni Buhawi, ang babaeng ipinalit sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga ninakaw na ari-arian. Matapos niyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. "Hayop siya," mariing sabi ni Clara. "Pero hindi tayo papayag, Sinag. Hindi ka nag-iisa." Sa mga sumunod na araw, ang apartment ni Clara ang naging kanilang kanlungan. Ngunit alam ni Sinag na hindi sila maaaring manatili roon habang buhay. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng pera. Isang hapon, habang natutulog si Bituin, kinuha ni Sinag ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang nag-iisang mamahaling bagay na pag-aari pa niya. Isang kwintas na may pendant na diamante, pamana sa kanya ng kanyang ina. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang huling alaala ng kanyang mga magulang. May kirot sa kanyang puso, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Pumunta siya sa isang kilalang pawn shop sa bayan. Habang sinusuri ng alahero ang kwintas, hindi mapigilan ni Sinag na haplusin ito sa huling pagkakataon. "Pasensya na, Inay!" Bulong niya sa kanyang isip. "Pero kailangan kong ipaglaban ang kinabukasan ng apo ninyo." Lumabas siya ng pawn shop na may hawak na makapal na sobre ng pera. Hindi ito kasing laki ng kayamanang ipinagkait sa kanya, pero sapat na ito. Sapat na para simulan ang laban. Ang unang ginawa niya ay ang tumawag sa isang abogado, isang matandang kaibigan ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Sa opisina ni Atty. De Guzman, inilatag ni Sinag ang mga kopya ng dokumentong nahanap niya. Maingat itong pinag-aralan ng abogado. Ang kanyang noo ay nakakunot sa bawat pahinang binabasa niya. "Malinaw na panloloko ito, Sinag," sabi ni Atty. De Guzman.
Ang boses ay seryoso. Pero si Buhawi ay tuso. Pinirmahan mo ito. Mahihirapan tayong patunayan sa korte na hindi mo alam ang iyong ginagawa. It will be your word against his. Kaya hindi po ako naparito para magsampa ng kaso ngayon. Sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon na ikinagulat maging ng abogado. Naparito po ako para humingi ng tulong. Kailangan ko ng isang private investigator. Kinabukasan, sa tulong ni Attorney De Guzman, nakipagkita si Sinag sa isang lalaking nasa edad 40, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na ngayon ay isang private investigator. Sa isang maliit at tahimik na kapihan, ipinaliwanag ni Sinag ang kanyang kailangan. Lahat ng impormasyon tungkol kay Buhawi at lalo na kay Mahalina Roses. Gamitin ninyo ang pera para alamin ang lahat, sabi ni Sinag. Iniaabot ang isang bahagi ng perang nakuha niya mula sa kwintas. Gusto kong malaman ang bawat sikreto nila, ang bawat kahinaan. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman laban sa kanila. Habang si Mang Tonyo ay nagsisimula na sa kanyang trabaho, si Sinag naman ay nagsimulang magplano. Alam niyang hindi titigil si Buhawi hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At alam niyang gustong-gusto ni Buhawi na ipangalandakan ang kanyang tagumpay. Isang linggo ang lumipas, isang courier ang nag-abot ng isang makapal at mabangong sobre sa apartment ni Clara. Para kay Sinag, nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang imbitasyon, gawa sa pinakamahal na papel, may gintong kaligrapiya at may larawan ni Buhawi at Mahalina na masayang magkayakap. Ito ang imbitasyon sa kanilang kasal. Isang engrandeng kasalan na gaganapin sa loob lamang ng isang buwan. Para itong isang malaking sampal, isang direktang insulto. Ipinapakita ni Buhawi sa kanya na hindi lang siya pinalitan, kundi mabilis pa siyang pinalitan. Ngunit habang tinititigan ni Sinag ang nakangiting mukha ng dalawa sa imbitasyon, hindi na sakit ang kanyang naramdaman. Ang galit niya ay lumamig at naging yelo. Ang imbitasyong ito ay hindi isang insulto, isa itong pagkakataon. Ang perpektong entablado para sa kanyang pagbabalik. Hinawakan niya ang imbitasyon, isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Salamat sa imbitasyon, Hawi, bulong niya sa hangin. Sisiguraduhin kong ito ang magiging pinakamasayang araw ng buhay mo. Nasa itaas ng mundo si Buhawi Valderrama. Habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang penthouse office, tanaw niya ang buong lungsod ng gintong hardin. Ang mga gusali ay parang mga laruan sa kanyang paanan. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na abala sa paghahanap buhay. Siya ang hari ng lahat ng ito. Isang haring nagtayo ng sarili niyang imperyo. Humitit siya mula sa kanyang mamahaling tabako at ibinuga ang makapal na usok sa hangin. Sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa 10 taon ng pagkukunwari. Sa isip niya, si Sinag ay isang magandang dekorasyon na unti-unting naluma. Mabait, oo. Tapat, sigurado. Ngunit kulang sa ningning, kulang sa apoy na hinahanap-hanap niya. Ang buhay nila ay naging isang paulit-ulit na ritual. Tahimik, komportable, at nakakabagot. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng babaeng kasabay niyang sasakop sa mundo. At ang babaeng iyon ay si Mahalina. Ang lalim yata ng iniisip mo, mahal ko. Isang malambing na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Buhawi at napangiti. Doon nakatayo si Mahalina, nakasuot ng isang hapit na itim na damit, dala ang 2 kopita ng champagne. Ang bawat kilos nito ay puno ng kumpiyansa at pang-aakit. Siya ang apoy. Siya ang panganib. Siya ang lahat ng hindi sisinag. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, sabi ni Buhawi. Niyakap ito sa baywang at hinalikan sa mga labi. Ang halik nito
ay laging may kasamang pangako ng mas matindi pang pagnanasa. Ang kasal natin ang pag-uusapan sa buong syudad, sabi ni Buhawi habang ibinibida ang kanyang mga plano sa isang mamahaling restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. It will be the wedding of the decade, a testament to our success. Tumawa ang kanyang mga kasamahan. Congratulations, Howie. You finally got rid of the old baggage, sabi ng isa na sinundan ng tawanan. Ngumiti lang si Buhawi. Baggage? Ganoon na lang ang tingin niya kay Sinag. Isang pabigat na kailangan niyang bitawan para mas mabilis siyang makalipad. Iniisip niya kung nasaan na ito ngayon. Marahil ay umiiyak sa isang sulok, wasak at talunan. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang masamang klaseng kasiyahan. Masyado itong mahina para lumaban. Isang gabi, habang abala si Buhawi sa pagpirma ng mga dokumento, lumapit si Mahalina at umupo sa kanyang kandungan. Marahan nitong hinaplos ang kanyang dibdib. Mahal, bulong nito sa kanyang tainga. Alam kong abala ka, pero may naisip ako para masigurado ang kinabukasan natin. Ang kinabukasan ng ating magiging pamilya. Bakit hindi tayo magtayo ng isang bagong korporasyon? Isang korporasyon na nakapangalan sa akin? Pwede nating ilipat doon ang ilan sa mga bagong asset. Just to be safe, you know? Tumingin si Buhawi sa magandang mukha nito. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Para sa kanya, ito ay isang patunay ng pagiging praktikal ni Mahalina. Isang babaeng nag-iisip para sa kanilang kinabukasan. That's a brilliant idea, my love. Sabi niya at hinalikan ito. Anything for my queen. Kinausap niya ang kanyang abogado kinabukasan. Sigurado ka ba rito, Buhawi? Tanong ni Attorney Morales, isang matandang abogado na matagal nang nagsisilbi sa kanya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi mo pa lubusang kilala si Miss Roses. Ang paglipat ng ganyang kalaking assets ay isang malaking risk. Iwinaksi lang ni Buhawi ang pag-aalala ng abogado. Don't be an old fool, Morales. Mahalina is different. She's my partner. May tiwala ako sa kanya higit pa sa tiwala ko kanino man. Pati ba sa tiwala mo kay Sinag noon? Banayad na tanong ng abogado. Natigilan si Buhawi. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag ay tila isang multo mula sa nakaraan. Iba si Sinag, mariin niyang sabi. Si Sinag ay mahina, si Mahalina ay matalino. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang abogado, itinuloy ni Buhawi ang plano. Pinirmahan niya ang mga papeles na maglilipat ng milyon-milyong halaga ng ari-arian sa bagong kumpanya ni Mahalina. Walang pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nagche-check ng kanyang email, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject ay isang paalala. Walang laman ng email kundi isang litrato. Isa itong luma at kupas na larawan ng isang pamilya, isang ama, isang ina at 2 anak na babae, nakangiti sa harap ng isang maliit na bahay. Hindi niya kilala ang mga nasa larawan. Mukha silang ordinaryo. Walang halaga. Inisip niyang baka spam lang ito o isang virus. Nang walang pag-iisip, pinindot niya ang delete button. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Hindi alam na ang larawang iyon ay hindi isang simpleng spam. Ito ay isang babala. Isang susi sa isang madilim na nakaraan na malapit nang bumalik para singilin siya. Ngunit sa kanyang kayabangan, siya ay bulag. Bulag sa katotohanang ang reynang iniluklok niya sa kanyang trono ay siya palang magiging tagapagbagsak ng kanyang kaharian. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mabilis na panaginip. Para kay Buhawi, ito ay mga araw ng masayang paghahanda para sa kanyang maningning na kinabukasan. Para kay Sinag, ito ay isang tahimik at nakakakabang pagbibilang. Pagbibilang patungo sa araw ng kanyang paghuhukom. Ang maliit na apartment ni Clara ay naging kanilang war room. Ang sala, na dati puno ng mga laruan ni Bituin, ngayon ay napapalibutan ng mga dokumento
mga litrato, at isang malaking whiteboard kung saan nakasulat ang kanilang mga plano. Gabi-gabi, pagkatapos niyang patulugin si Bituin, haharap si Sinag sa salamin. Doon, paulit-ulit niyang inaalala ang bawat sakit, ang bawat kasinungalingan, ang bawat patak ng luha na ipinadama sa kanya ni Buhawi. Hindi para magmukmok, kundi para gawing panggatong ang mga ito. Ang sakit ay naging lakas. Ang mga luha ay naging asero sa kanyang determinasyon. Isang gabi, dumating si Mang Tonyo, ang private investigator. Ang kanyang muka ay seryoso. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope, ang huling piraso ng puzzle. Nasa loob niya ng lahat, Ma'am Sinag, sabi ni Mang Tonyo. Ang mga bank statement ng mga offshore accounts na binuksan ni Miss Roses gamit ang pera mula sa bagong korporasyon. Ang mga kopya ng mga email niya sa mga kalaban ni Mr. Valderrama sa negosyo. At ito, itinuro niya ang isang maliit na sobre sa loob. Ang orihinal na birth certificate ni Mahalina. Ang tunay niyang pangalan ay Amalia Dizon. Dizon. Ang pangalang yon ay pamilyar. Ito ang apelyido ng negosyanteng si Mang Andres Dizon, ang maliit na negosyante na minsang naging kasosyo ng kanyang ama bago ito sa pilitang binili at sinira ni Buhawi. Maraming taon na ang nakalipas para palawakin ang sarili nitong imperyo. Biglang nagliwanag ang lahat. Hindi ito simpleng pagnanasa sa pera. Ito ay paghihiganti. Napagtanto ni Sinag na hindi lang siya ang biktima sa kwentong ito. Ngunit wala na siyang panahon para doon. Ang mahalaga, ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Ito ang bala, ang sandatang tatapos sa lahat. Salamat, Mang Tonyo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang araw bago ang kasal ang pinakamahaba. Hinatid ni Sinag si Bituin sa bahay ni Clara sa probinsya. Isang lugar na ligtas at malayo sa gulo na malapit ng sumabog. Ang paghihiwalay, kahit pansamantala, ay napakasakit. Mami, saan po kayo pupunta? Tanong ni Bituin. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumuhod si Sinag para magpantay sila. Hinawakan niya ang munting mukha ng kanyang anak. May kailangan lang tapusin si Mami, anak. Isang napakahalagang bagay. Pangako, pagkatapos nito, magsisimula tayo ng bagong buhay. Tayong dalawa lang at magiging masaya tayo. Hinalikan niya ito sa noo at sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ipinangako niyang tutuparin niya iyon. Pagbalik sa Maynila, ginawa ni Sinag ang huling paghahanda. Hindi na siya pumunta sa apartment ni Clara. Sa halip, nag-check-in siya sa isang simpleng hotel. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mag-isa. Inilabas niya mula sa isang paper bag ang isang damit. Hindi ito ang mga eleganteng gown na dati niyang isinusuot. Ito ay isang simpleng bestida. Ngunit ang kulay nito ay matapang at hindi mapagkakamalan. Isang nag-aalab na pula. Ang kulay ng galit. Ang kulay ng paghihiganti. Ang kulay ng dugo sa isang nasirang puso. Isinuot niya ito. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang Sinag Soliman na asawa ni Buhawi Valderrama. Siya ay isang estranghero. Isang babaeng may mga matang nakakita ng kataksilan at bumangon mula sa abo. Siya ay isang bagyo na nagbabalat kayong kalmado. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang buhok. Naglagay siya ng pulang lipstick. Ang bawat kilos ay may layunin. Bawat galaw ay bahagi ng isang plano. Nang tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero ang kanyang nabasa. Galing ito sa isa sa mga taong tinulungan ng kanyang ama noon, isang event organizer na may utang na loob sa kanilang pamilya at siya niyang may hawak sa teknikal na aspeto ng kasal. Nakahanda na ang lahat.
Ikaw na lang ang hinihintay. Tiniklop niya ang kanyang telepono. Isang huling sulyap sa salamin. Tapos na ang paghahanda. Oras na para sa huling sayaw. Ang loob ng Manila Cathedral ay isang paraiso ng mga puting bulaklak at gintong palamuti. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga mamahaling pabango at ng marahang himig ng isang string quartet. Daan-daang mga panauhin, ang pinakamayayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa bansa. Ang nakaupo sa mga antigong upuan, lahat ay nakangiti, lahat ay nagbubulungan tungkol sa kung gaano kaperpekto ang lahat. Sa gitna ng altar, nakatayo si Buhawi Valderrama. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Katabi niya ang kanyang nobya, si Mahalina Roses, na napakaganda sa kanyang puting trahe de boda, isang anghel na bumaba mula sa langit. Do you, Buhawi Valderrama, take Mahalina Roses to be your lawfully wedded wife? Magsisimula na sana ang obispo sa pinakahihintay na bahagi ng seremonya. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang dambuhalang pinto ng katedral, na dapat ay sarado na, ay dahan-dahang bumukas. Lumingon ang lahat. Ang musika ay natigil. Ang bulungan ay naputol. Mula sa liwanag sa labas, isang anino ang nabuo. Isang babae. Nakasuot ng isang simpleng pulang bestida na tila apoy sa gitna ng kaputian ng paligid. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Si Sinag Soliman. Ang mga tao ay napasinghap. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang wedding of the decade ay mabilis na umikot at itinutok ang kanilang mga lente sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Buhawi, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Narinig niyang bulong nito, puno ng galit. Guards, ilabas ninyo siya! Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses, kalmado ngunit matatag, ay pinalakas ng isang nakatagong mikropono. Sandali lang po, sabi niya. Ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa buong katedral. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako para magbigay ng regalo sa ikakasal. Naglakad siya sa gitnang pasilyo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Buhawi. Ang tingin niya ay malamig at matalim, tila isang punyal na kayang tumagos sa kaluluwa. 10 taon, simula niya. 10 taon akong naging tapat na asawa. 10 taon kong isinuko ang aking mga pangarap para sa iyo, Buhawi. At ito ang isinukli mo. Bigla, ang dalawang malalaking puting screen sa magkabilang gilid ng altar na kanina lang ay nagpapakita ng mga larawan nina, Buhawi at Mahalina, ay nag-iba ng imahe. Nagpakita ito ng isang dokumento. Isang titulo ng lupa na may 2 pirma. Ang pirma ni Buhawi at ang pirma ni Sinag. 1 buwan na ang nakalipas. Patuloy ni Sinag. Itinaboy mo ako mula sa sarili kong pamamahay. Ang bahay na minana ko pa sa aking mga magulang. Ipinirma mo sa akin ang mga papeles na ito, Buhawi, habang sinasabi mong para ito sa ating kinabukasan. Isa-isang nag-flash sa screen ang mga dokumento, ang mga stock certificate, ang mga papeles ng ari-arian. Ang bawat isa ay may malinaw na ebidensya ng paglipat ng pagmamay-ari mula kay Sinag patungo kay Buhawi. Ang bulungan ng mga tao ay naging malakas na ugong. Ang mga mukha ni na Buhawi at Mahalina ay namutla. Security! Patayin ninyo yan! Patayin ninyo ang mga screen! Sigaw ni Buhawi. Ang kanyang boses ay puno na ng gulat at galit. Ngunit walang nangyari. Ang mga technical na staff na mga tapat na kaibigan ng pamilya ni Sinag ay hindi sumunod. Hindi lang ako ang ninakawan mo, Buhawi. Patuloy ni Sinag. Papalapit na siya ngayon sa altar. Ninakaw mo ang tiwala ko. Ninakaw mo ang kinabukasan ng anak natin. At ginawa mo ang lahat ng ito
para sa babaeng yan. Itinuro niya si Mahalina, ang babaeng akala mo ay mahal ka. Humarap siya sa mga panauhin, sa media, sa buong mundo. Ang lalaking ito, si Buhawi Valderrama, na kilala ninyo bilang isang matagumpay na negosyante, ay isang manloloko at isang magnanakaw. Nagkagulo na ang lahat. Ang mga reporter ay nagsisiksikan sa harap. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Si Buhawi, sa sobrang galit, ay sinubukang sugurin si Sinag, ngunit pinigilan siya ng kanyang best man. Sinungaling. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Sigaw ni Buhawi, ang kanyang perpektong ayos ay nagusot na. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Buhawi ay nagwawala, isang tao ang nanatiling kalmado, si Mahalina. Dahan-dahan, kinuha niya ang mikropono mula sa kinatatayuan ng obispo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkagulat, kundi isang kakaibang kislap. Tumingin siya kay Buhawi. Isang maliit at misteryosong ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huminahon ka, mahal ko," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Umalingaw-ngaw ito sa buong katedral, pinatahimik ang lahat. Ang totoo, nagsisimula pa lang ang palabas. Natahimik ang buong katedral sa mga salita ni Mahalina. Maging si Sinag ay natigilan. Ang lahat ng mata, ng mga bisita, ng media, at lalo na ang naguguluhang mga mata ni Buhawi, ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa altar. Hawak ang mikropono na parang isang setro. Anong ibig mong sabihin, Mahalina?" Tanong ni Buhawi. Ang kanyang boses ay nag-uumpisa ng manginig, hindi na sa galit, kundi sa isang lumalagong takot. Hindi siya pinansin ni Mahalina. Sa halip, ibinaling nito ang kanyang tingin sa malaking screen at sa isang senyas niya sa technical booth, isang bagong imahe ang lumitaw. Ito ang lumang litrato na minsay ipinadala sa email ni Buhawi. Ang litrato ng isang masayang pamilya sa harap ng isang simpleng bahay. "Naaalala mo ba ang larawang ito, Buhawi?" Tanong ni Mahalina. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Ipinadala ko ito sa'yo. Isang paalala. Pero tulad ng dati, abala ka masyado sa iyong sarili para bigyan ito ng pansin." Itinuro niya ang batang babae sa litrato. "Ang pamilyang ito ay ang pamilya ko." Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Ang lalaking yan, patuloy ni Mahalina, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng pait, ay si Andres Dizon, ang aking ama. Isang maliit na negosyante na may malaking pangarap. Naging kasosyo mo siya, pinagkatiwalaan ka niya. Pero ano ang ginawa mo, Buhawi? Ang mga screen ay muling nag-iba. Ipinakita nito ang mga lumang newspaper clippings, mga headline tungkol sa hostile takeover na ginawa ni Valderrama Corporation sa Dizon Enterprises, mga artikulo tungkol sa biglaang pagbagsak at pagkalugi ni Andres Dizon. Nilinlang mo siya, ninakawan mo siya ng kanyang negosyo, ng kanyang ipon, ng kanyang dangal. Dahil sa'yo, nawala sa amin ang lahat. Ang aking ama, sa sobrang depresyon at kahihihiyan, ay inatake sa puso. Namatay siyang miserable at ang pangalan mo, ang huling salitang binigkas niya. Ang bawat salita ni Mahalina ay parang isang dagok sa mukha ni Buhawi. Umaatras siya na parang isang nasugatang hayop. Hindi totoo yan. "Ang pangalan ko ay hindi Mahalina Roses," deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. "Ang tunay kong pangalan ay Amalia Dizon at sa loob ng 5 taon, Buhawi, iisa lang ang naging layunin ko sa buhay, ang bawiin ang lahat ng kinuha mo sa amin. At higit pa." Muling nag-flash ang mga screen. Ngayon, ipinapakita nito ang mga bank statement mula sa mga bangko sa Cayman Islands at Switzerland. Mga account na nakapangalan kay Amalia Dizon. Mga account na naglalaman ng milyon-milyong dolyar. Ang mismong pera na inilipat ni Buhawi
sa korporasyong ipinangalan niya kay Mahalina. Ang korporasyong para sa ating kinabukasan, sabi ni Amalia na may mapanuyang ngiti. Lahat ng iyon ay inilipat ko na sa mga account na hindi mo kailanman magagalaw. Habang abala ka sa pagpaplano ng kasal na ito, abala ako sa pagbebenta ng mga natitira mong ari-arian sa mga kalaban mo. Ang mga kasosyo mong kasama mong tumatawa kanina, sila ang mga unang bumili. Sa puntong yon, si Buhawi ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa paanan ng altar. Ang kanyang mamahaling tuksido ay nalukot. Ang kanyang mukha ay nabalot ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Hindi maaari. Si Sinag na nakatayo sa gilid ay nanonood lamang. Ang kanyang plano ay para lamang ilantad ang panloloko sa kanya. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na ang babaeng kinamumuhian niya ay may mas malalim at mas madilim na plano. Napagtanto niyang sa buong panahong ito, siya at si Buhawi ay mga piyesa lamang sa mas malaking laro ng paghihiganti ni Amalia. Ibinaba ni Amalia ang mikropono. Lumakad siya palapit kay Buhawi na ngayon ay humahagulgol na parang bata. Hinubad niya ang dambuhalang diamanteng singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Buhawi. Malamig niya itong ibinato sa mukha ng lalaki. Bayad na ang lahat ng utang mo, Valderrama. Sabi niya, ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Pagkatapos, sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Sinag. Isang tingin na mahirap basahin, isang halo ng paghanga, ng paumanhin, marahil ng simpatiya, ngunit mabilis itong nawala. Tumalikod si Amalia Dizon. Sa kanyang nagniningning na puting bestida, naglakad siya palabas ng pasilyo, palayo sa kaguluhan, palayo sa lalaking winasak niya, palayo sa babaeng naging kasangkapan sa kanyang plano. Naglakad siyang mag-isa, iniwan ang isang sirko ng mga sirang pangarap at 2 taong, sa magkaibang paraan, ay pareho niyang biktima. Ang mga sumunod na oras at araw ay isang malabong panaginip para kay Sinag. Ang iskandalo sa kasal ni Buhawi ay naging pambansang balita. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Amalia Dizon ay nasa lahat ng dyaryo, telebisyon at social media. Siya ang the scorned wife who fought back. Si Amalia ang the Phantom of Vengeance at si Buhawi Valderrama, ang dating hari ng Gintong Hardin, ay naging sentro ng katatawanan at galit ng buong bansa. Dahil sa mga ebidensyang inilatag ni Sinag at sa mga karagdagang investigasyon na sumunod dahil sa revelasyon ni Amalia, si Buhawi ay inaresto. Sunod-sunod na kasong estafa at fraud ang isinampalaban sa kanya. Hindi lang ni Sinag, kundi ng marami pang ibang negosyanteng niloko niya sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang imperyo na itinayo sa panlalamang ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Sa tulong ni Attorney De Guzman, na ibalik kay Sinag ang ilan sa kanyang mga ari-arian, ang bahay ng kanyang mga magulang at isang bahagi ng mana na hindi pa nagagalaw. Ito ay isang legal na tagumpay, isang malaking tagumpay. Ngunit habang nakaupo siya sa sala ng apartment ni Clara, pinapanood ang balita sa TV na nag-uulat tungkol sa pagbagsak ni Buhawi. Walang kahit anong saya siyang naramdaman. Nakamit niya ang kanyang hustisya, ipinaglaban niya ang kanyang karapatan. Ipinamukha niya kay Buhawi ang kanyang kasalanan. Ngunit bakit tila may kulang pa rin? Bakit parang mas malalim ang sugat ngayon kaysa noong una? Ang paghihiganti, nasa simula, ay parang isang matamis na alak na nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon ay may mapait na lasa. Napanood niya kung paano dinurog si Buhawi. Hindi lang niya, kundi pati na rin ni Amalia. Nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso na naging isang kahabag-habag na nilalang, iniiyakan ang kanyang pagkatalo sa harap ng buong mundo. At sa halip na makaramdam ng kasiyahan, isang hindi inaasahang awa ang kanyang naramdaman. Inilipat niya ang channel. Isang talk show naman ang nag-aanalisa sa henyo ng plano ni Amalia Dizon. Pinupuri siya ng mga tao sa kanyang katapangan.
Ngunit ang nakikita lang ni Sinag ay isang babaeng, tulad niya, ay sinira din ng puot. Ginugol ni Amalia ang 5 taon ng kanyang buhay sa pagpaplano ng pagbagsak ng isang tao. At ngayon natapos na, ano na ang natira sa kanya? Dumating si Atwong de Guzman, dala ang mga huling dokumento. "Congratulations, Sinag. You won," sabi nito, nakangiti. "Nasa iyo na ulit ang nararapat sa'yo." "Salamat po, ate." Pilit nang ngumiti si Sinag. "Ano na ang plano mo ngayon? Babalik ka na ba sa mansyon mo?" Tumingin si Sinag sa labas ng bintana. Ang gintong hardin. Ang lugar na yon ay hindi na isang paraiso sa kanyang isip, kundi isang kulungang puno ng masasamang alaala. "Hindi ko po alam," mahina niyang sagot. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang sunduin si Bituin mula sa probinsya, habang mahimbing na itong natutulog sa kanyang tabi, tinitigan ni Sinag ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Sino ang babaeng ito? Ang mga mata niya ay pagod. Ang kanyang nangiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Oo, nanalo siya sa laban. Ngunit sa proseso, nawala niya ang isang bagay sa kanyang sarili. Ang liwanag, ang sinag. Ang babaeng nasa salamin ay puno ng galit at paghihiganti, at natakot siya na baka yun na lang ang natitira sa kanya. Lumapit sa kanya si Bituin, na tila nagising sa kanyang pag-iisip. Kinusot nito ang kanyang mga mata. "Mami," tanong nito sa isang inosenteng boses, "okay ka na po ba? Hindi ka na po iiyak?" Niyakap ni Sinag ang kanyang anak ng napakahigpit, at bigla, isang mas malinaw na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. "Mami, masaya ka na po ba ngayon?" Ang simpleng tanong na yon, mula sa kanyang anak, ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Masaya nga ba siya? Napapikit si Sinag. Hindi. Ang sagot ay isang malaking hindi. Ang tagumpay na ito ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kawalan. Isang malaking espasyo sa kanyang puso na hindi kayang punan ng pera o ng pagbagsak ng kanyang kaaway. Doon niya napagtanto ang masakit na katotohanan. Ang paghihiganti ay hindi nakakagamot ng sugat. Binibigyan ka lang nito ng panandaliang kasiyahan bago ka iwan sa isang mas malalim at mas madilim na kalungkutan. Ang tanong ni Bituin ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag sa loob ng maraming araw. "Masaya ka na po ba ngayon?" Ang sagot ay isang malinaw at masakit na hindi. At sa pag-amin ng katotohanan yon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi sapat na manalo laban kay Buhawi. Ang kailangan niya ay manalo para sa kanyang sarili. Kailangan niyang hanapin muli ang nawalang sinag. Isang umaga, gumising siya na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Tinawagan niya si Attorney de Guzman at si Clara para ipaalam ang kanyang desisyon. "Ibebenta ko ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Ang bahay sa gintong hardin, ang mga shares sa kumpanya, ang mga alahas, lahat ng nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Pero Sinag, iyan ang para sa'yo, para sa inyo, ni Bituan. Pag-aalala ni Clara. "Hindi, Clara. Ang mga bagay na yan, hindi na sila sumisimbolo sa kinabukasan. Sila ang anino ng masakit na nakaraan. Kailangan namin ng bagong simula. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Isang lugar kung saan hindi ako ang asawa ni Buhawi Valderrama o ang babae sa wedding scandal." Kaya sinimulan niya ang proseso. Sa tulong ng kanyang abogado, mabilis na naibenta ang mga ari-arian. Hindi niya kinuha ang buong halaga. Kumuha lamang siya ng sapat para sa kanilang dalawa ni Bituin, at ang malaking natira ay inilagay niya sa isang trust fund para sa pag-aaral ng kanyang anak na hindi nito magagalaw hanggang sa ito'y maging 18. Ang huling araw nila sa Maynila ay ginugol niya kasama si Clara. "Saan ka pupunta?" tanong ng kaibigan. May lungkot sa mga mata nito. Ngumiti si Sinag.
Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko pa alam. Basta sa isang lugar na may dagat. Isang lugar na tahimik. Nagyakapan sila ng mahigpit. Mag-iingat ka, sis. Tawagan mo ako palagi, sabi ni Clara. Pangako, sagot ni Sinag. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, sakay na sina Sinag at Bituin ng isang bus patimog. Dala lamang nila ang dalawang maleta na naglalaman ng kanilang mga damit at ilang mahahalagang gamit. Walang mamahaling gamit, walang bakas, ng nakaraang karangyaan. Mami, saan po tayo pupunta? Adventure po ba ito? Tanong ni Bituin. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Niyakap ni Sinag ang kanyang anak. Oo, anak. This is our greatest adventure. Habang ang bus ay papalayo, tinitigan ni Sinag ang siyudad ng gintong hardin na unti-unting lumiliit sa bintana hanggang sa ito'y tuluyan nang nawala. Hindi siya nakaramdam ng lungkot, kundi ng gaan. Para siyang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Pagkatapos ng halos 8 oras na biyahe, bumaba sila sa isang maliit at payapang bayan sa probinsya ng Quezon. Ang pangalan ng bayan, Silangan. Isang pangalang tila itinadhana. Bayan ng Silangan. Ang bayan kung saan sumisikat ang araw. Ang bayan ng mga bagong simula. Ang hangin ay sariwa at amoy dagat. Ang mga tao ay simple at palangiti. Malayo sa mapanghusgang mga mata at artipisyal na pamumuhay sa syudad. Nakahanap sila ng isang maliit na bahay na paupahan. Gawa ito sa kahoy, may 2 kwarto at isang maliit na hardin. Sa likod na natatanaw ang asul na dagat. Simple, ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Sa kanilang unang gabi, pagkatapos ng isang simpleng hapunan ng kanin at pritong isda na binili nila sa palengke, umupo sila sa maliit na beranda. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan at ang libu-libong mga bituin sa langit. Ang tanging musika nila ay ang alon na humahampas sa dalampasigan. Ang ganda po dito, Mami, sabi ni Bituin. Isinandal ang ulo sa balikat ni Sinag. Oo, anak. Napakaganda, sagot ni Sinag, habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad sila sa sentro ng bayan, isang lugar ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na pwesto sa kanto na may karatulang "For Rent". Dati itong tindahan, ngunit ngayon ay abandonado na. Maalikabok ang mga salamin nito at kinakalawang na ang mga rehas. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may nakita si Sinag. Nakita niya ang potensyal. Nakita niya ang isang pangarap. Isang ideya na matagal nang natutulog sa kanyang isipan mula pa noong bago siya ikasal ay biglang nagising. Isang ideya na simple, mainit at puno ng pag-asa. Tumayo siya sa harap ng abandonadong pwesto, hinawakan ang kamay ni Bituin at isang nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya kung paano sila magsisimula. Ang sumunod na 2 buwan ay isang pagsubok sa lakas at determinasyon ni Sinag. Ang perang natira sa kanya ay hindi gaanong kalakihan, kaya't alam niyang kailangan niyang maging matalino at masipag. Siya mismo ang gumawa ng halos lahat para buhayin ang abandonadong pwesto. Ang bawat araw ay nagsisimula sa paghahatid niya kay Bituin sa kalapit na eskwelahan at pagkatapos ay didiretso na siya sa kanyang munting proyekto. Siya ang nagkaskas ng mga lumang pintura sa pader. Ang kanyang mga braso at likod ay nananakit sa pagod sa pagtatapos ng araw. Siya ang nagliha ng mga lumang kahoy na mesa at upuan na nabili niya sa murang halaga mula sa isang junk shop. Binibigyan ang mga ito ng bagong buhay. Ang mga kamay niyang dati, sanay lang sa paghahawak ng mga mamahaling bag. Ngayon ay may mga kalyo na at mga mantsa ng varnish. Ngunit sa bawat pagod, mayroong kakaibang kasiyahan. Ito ay pagod na may kahulugan. Ito ay pagod na kanya.
Ang mga dingding ay pininturahan niya ng kulay cream na may halong dilaw para magbigay ng pakiramdam na mainit at maginhawa. Sa isang sulok, naglagay siya ng isang maliit na bookshelf na puno ng mga librong nakuha niya mula sa mga segunda mano. Ang kanyang naging katulong sa pagdedekorasyon ay si Bituin. Pagkatapos ng klase, uupo ito sa isang sulok na may dalang mga krayola at papel. Gumuguhit ito ng mga makukulay na bulaklak, mga ngumingiting araw, at mga alon ng dagat. Ang mga obrang ito, puno ng pagmamahal at inosenteng sining, ang isinabit ni Sinag sa mga pader. Ang bawat guhit ay isang paalala kung para kanino ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pinangalanan niya ang lugar na Kalinaw Kape. Ang salitang kalinaw ay mula sa salitang Bisaya na nangangahulugang kapayapaan o kapanatagan. Iyon ang dasal niya, na ang sino mang papasok sa maliit na kapihan ay makakahanap hindi lang ng masarap na kape, kundi pati na rin ng kapiraso ng kapayapaan sa kanilang abalang araw. Dumating ang araw ng pagbubukas. Simple lang, walang mga lobo, walang engrandeng selebrasyon. Isang maliit na karatula lang na gawa sa kahoy ang isinabit niya sa labas. Kalinaw Kape. Bukas na po kami. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang inihahanda niya ang kanyang lumang coffee machine. Paano kung walang pumasok? Paano kung hindi magustuhan ng mga tao ang kanyang kape? Paano kung nagkamali siya ng desisyon? Ang unang pumasok ay isang matandang mag-asawa, si Lolo Kiko at Lola Nena. Nakatatapos lang magsimba. Ginitian sila ni Sinag at ipinagtimpla ng kanyang pinakamabuting kapeng barako. Umupo ang dalawa sa isang mesa sa tabi ng bintana. Napakaginhawa naman dito, Ineng, sabi ni Lola Nena. At ang kape, tamang-tama ang tapang. Isang mangingisda naman ang sumunod na naghahanap ng mainit na maiinom bago pumalaot. Pagkatapos ay isang guro na nag-check ng mga test papers habang humihigop ng kape. Kakaunti lang sila, ngunit lahat sila'y umalis na may ngiti sa labi at pangakong babalik. Sa pagtatapos ng araw, habang binibilang ni Sinag ang kakarampot na kinita niya, hindi siya nalungkot. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ang perang hawak niya ay hindi kasing laki ng dati niyang allowance mula kay Buhawi, pero ito ay mas may halaga dahil ito ay galing sa kanyang sariling pawis. Ang mga sumunod na linggo ay naging ganito. Unti-unting nakilala ang Kalinaw Kape sa bayan ng Silangan. Naging paboritong tambayan ito ng mga guro, mga mangingisda at mga simpleng mamamayan. Naging lugar ito ng mga kwentuhan, ng mga tawanan at ng tahimik na pag-iisa. Natagpuan ni Sinag ang kanyang sarili, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang tagapakinig, isang kaibigan, isang parte ng isang komunidad na yumakap sa kanya ng walang paghuhusga. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa at si Bituin naman ay tahimik na nagbabasa sa isang sulok, isang pamilyar na tunog ng kampanilya mula sa pinto ang kanyang narinig. Magandang hapon po, welcome sa Kalinaw Kape, bati niya, hindi pa lumilingon. Mukhang napakasarap ng amoy ng kape rito, sabi ng isang boses na pamilyar, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig ng personal, isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Nakatayo sa may pintuan, nakangiti sa kanya ay isang mukha na hindi niya inaasahang makikita sa maliit na bayang ito. Isang mukha mula sa kanyang buhay sa gintong hardin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot o sakit ang naramdaman ni Sinag, kundi isang mainit at pamilyar na pagtanggap. Clara? Halos pabulong niyang sabi, hindi makapaniwala. Ako nga, sagot ng kanyang kaibigan. Tumatawa habang lumuluha. Na-miss kita, sis. Binitawan ni Sinag ang hawak na pamunas
at mabilis na tumakbo para yakapin ang kaibigan. Nag-iyakan silang dalawa sa gitna ng kapihan, isang yakap na puno ng pangungulila, pasasalamat at pagmamahal. Si Bituin, na nakarinig sa boses ni Clara, ay tumakbo rin at yumakap sa mga binti nito. "Tita Clara, nahanap mo kami," sabi ni Sinag habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Hindi naman ganoon kahirap. May isa lang namang Kalinaw Kape sa buong Pilipinas na pagmamay-ari ng pinakamatapang na babaeng kilala ko," sagot ni Clara, ang mga matay puno ng paghanga habang nililibot ang tingin sa maliit ngunit maaliwalas na kapihan. Ipinagtimpla ni Sinag ng kape ang kanyang kaibigan at umupo sila sa paboritong mesa sa tabi ng bintana. Nagkwentuhan sila na parang walang oras na lumipas. Buong pagmamalaking ikinuwento ni Sinag ang bawat detalye ng kanyang bagong buhay, kung paano niya itinayo ang kapihan gamit ang sariling mga kamay, ang mga naging kaibigan niyang mangingisda, ang simpleng saya sa paghahatid at pagsundo kay Bituin sa eskwelahan. "Ibang-iba ka na, Sinag," sabi ni Clara. Hinawakan ng kamay niya. "Ang Sinag na kaharap ko ngayon. Masaya, totoong masaya." Napangiti si Sinag. "Dito ko natagpuan ang sarili ko, Clara. Ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera." Pagkatapos ng masayang kamustahan, biglang sumeryoso ang mukha ni Clara. "May isa pa akong dahilan kung bakit ako naparito," sabi nito, at may kinuha mula sa kanyang bag. "May balita na tungkol sa kanya," sabi ni Clara. Alam ni Sinag kung sino ang tinutukoy nito. Nahatulan na siya. Maraming taon, dahil sa dami ng ebidensya laban sa kanya, wala siyang nagawa. Tumango lang si Sinag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pinanood ang paglalaro ng mga alon sa dalampasigan. Walang galit, walang saya. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay na tuluyan ng isinara. At may ibinigay ang abogado niya para sa'yo. Dahan-dahang sabi ni Clara. Inilahad ang isang payak na puting sobre. Walang magarbong disenyo. Tanging ang selyo ng Bureau of Corrections ang nasa isang sulok. Isang sulat mula sa bilangguan. Natigilan si Sinag. Ang kanyang mga mata ay napako sa sobre. Ang sulat kamay sa labas, kahit pilit na inayos, ay pamilyar. Kamay ni Buhawi. "Hindi mo kailangang basahin yan kung ayaw mo." Mabilis na sabi ni Clara. "Pwede mong itapon. Pwede mong sunugin. Walang pipilit sa'yo." Kinuha ni Sinag ang sulat. Magaan lang ito, ngunit sa kanyang pakiramdam, tila bitbit nito ang bigat ng 10 taong pagsasama ng mga kasinungalingan ng sakit. Ano kaya ang laman nito? Isang paghingi ng tawad, isang panunumbat, o baka isa na namang panloloko? Ang isang bahagi niya ay gustong malaman. Gusto niyang marinig ang huling salita, ang pag-amin, para tuluyan na siyang makalaya. Iyon ang gusto niya. Ngunit habang hawak niya ang sulat, ang kanyang mga mata ay napadako sa kabilang sulok ng kapihan. Doon, si Bituin ay masayang naglalaro kasama ang isang pusa. Ang tawa nito ay pumupuno sa buong lugar. Ang kanyang anak na walang bahid ng galit o pait. Ang kanyang anak na simbolo ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang kinabukasan. Ang pagbabasa sa sulat na ito ay pagbubukas muli ng pinto sa nakaraan. Kahit isang siwang lang, papapasukin nito ang mga anino. At ang kapayapaan na ipinundar niya ng buong hirap ay maaaring magambala. Doon niya napagtanto kung ano ang tunay na kailangan niya. Hindi ang pagsasara ng kabanata mula sa kanya, kundi ang lakas ng loob na siya mismo ang magsasara nito sa sarili niyang paraan. Tumayo si Sinag. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Hawak pa rin niya ang hindi pa nabubuksang sulat. Tumingin sa kanya si Clara, naghihintay. Hindi nagsalita si Sinag. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi papunta sa basurahan, kundi papunta sa maliit na pugon sa isang sulok ng kapihan. Isang pugon
na nagbibigay ng init sa mga customer tuwing umuulan. Binuksan ni Sinag ang maliit na pinto ng pugon. Ang mahinang apoy mula sa mga natirang baga ay sumayaw, nag-aanyaya. Tinitigan niya ang sulat sa kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, hindi niya kailangan ng mga salita ni Buhawi para sa kapatawaran. Hindi niya kailangan ng kanyang pagsisisi para makahanap ng kapayapaan. Ang pagpapatawad na kailangan niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Ang pagpapatawad sa babaeng minsay naging bulag sa pag-ibig. Ang pagpapatawad sa babaeng hinayaan ng sarili na malunod sa galit. At ang pagpapatawad na yon ay hindi matatagpuan sa loob ng sobring ito. Matatagpuan ito sa loob ng kanyang puso. Sa isang kalmado at pinal na kilos, inihagis ni Sinag ang sulat sa apoy. Pinanood nilang dalawa ni Clara kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang puting papel. Ang mga gilid nito ay naging itim, umusok, at naging abo. Ang mga salitang hindi na niya kailanman malalaman ay naglaho kasama ng usok, umakyat sa tsiminea, at pinalaya sa hangin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Sinag. Isang hininga na tila naglabas ng huling bigat sa kanyang dibdib. Tapos na. Totoong tapos na. Tara sa labas. Aya niya kay Clara. Isang tunay na ngiti ang nakapinta na sa kanyang mukha. Sa likod ng kapihan ay may isang maliit na bakuran. Dati itong tuyot at walang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ginawa itong hardin ni Sinag at Bituin. May mga tanim silang kamatis, silili, at iba't ibang uri ng bulaklak. Dito sila naglalaro. Dito sila nagdidilig tuwing hapon. Ito ang kanilang munting paraiso. Umupo sila sa isang upuang gawa sa kawayan, habang si Bituin ay masayang nagdidilig ng mga gumamela. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Mommy! Tita Clara! Look! May butterfly! Masayang sigaw ni Bituin, itinuturo ang isang dilaw na paru-paro na dumapo sa isang bulaklak. Napangiti si Sinag. Tumingin siya sa kanyang ananak, sa kanyang hardin, sa dagat na kumikinang sa di kalayuan, at sa kaibigan na nanatili sa kanyang tabi. Dito ang tunay na kayamanan. Masaya ka na, Sinag, sabi ni Clara, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Sobra, sagot ni Sinag, at sa pagkakataong yon, alam niyang totoo ang bawat letra ng salitang yon. Akala ko noon, ang pagbangon ay tungkol sa pagbawi ng kung anong nawala sa'yo. Akala ko, tungkol ito sa pagpapatunay na kaya mong talunin ang nanakit sa'yo. Pero mali pala ako. Tumingin siya sa kanyang mga palad na may kalyo, mga palad na nagtanim. Ang tunay na pagbangon pala ay ang pagtatayo ng isang bagong buhay mula sa simula. Ang pagdidilig sa sarili mong hardin hanggang sa ito'y mamulaklak muli, mas maganda at mas matatag kaysa dati. Niyakap niya si Bituin nang ito'y lumapit sa kanya. Anak, mahal na mahal ka ni Mami, bulong niya. Ang kinabukasan natin ay laging magiging maliwanag. Habang magkayakap silang mag-ina, pinanood sila ni Clara. Mula sa isang babaeng winasak ng kataksilan, si Sinag ay naging isang babaeng buo, malaya at payapa. Ang kanyang ilaw ay hindi na nakadepende sa pag-ibig ng iba, kundi nagmumula na sa kanyang sarili. Isang sinag na mas maliwanag kaysa dati, isang sinag na kayang magbigay liwanag hindi lang sa sarili niyang mundo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Ang kalinaw kape, kasama ang munting hardin nito sa likod, ay naging isang tahimik na saksi sa kanyang pagbabago. Isang testamento na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad sa sarili at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag, isang kwentong nagpapaalala sa atin na gaano man kalakas ang bagyong sumira sa ating buhay, laging may sisikat na bagong umaga.
Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa taong nanakit sa atin, kundi isang regalo para sa ating sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bilangguan ng nakaraan at nagbibigay daan sa atin na buksan ang pinto patungo sa isang mapayapang kinabukasan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo lumalaban, kundi sa kung paano tayo bumabangon at pinipiling maging masaya muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!